At pagbalik ko, tinawagan ko agad si Mia at pinuntahan. Marami din siyang kwento tungkol sa mga kaganapan niya tuwing hindi niya ako kasama. Nagkulitan lang kami hanggang sa sinabi niya na hiniwalayan na niya si Brent. Nalaman niya na pala ang totoo kasi hanggang nasa bakasyon kami, may kaibigan daw si Brent na tinanong niya kung saan si Brent. Bakit hindi niya na makontak? Pinilit pa niya at sabi ng kaibigan ni Brent na nagbakasyon kasama ang pamilya at fiancé nito. Sobrang iyak niya noon. Kaya sinabi ko na lang ang totoo na alam ko. Kaya lang natatakot ako baka mag-aaway lang kami dahil doon. Alam ko kasi na in love ka sa kanya best at hindi mo rin ako paniniwalaan. Sorry best at nag-iyakan na kaming dalawa noon. Nagsimula na din ang klase, graduating na kami sa high school. Kailangan talaga seryosohin kaya minsan na lang kami magkikita. Hindi na rin kami classmate. Pero si Ethan patuloy pa rin ang ligaw sa akin. Close na rin mga parents namin. Invited kami kung may celebration sa kanila. Siyempre, nandoon din sila Alicia. College na sila noon kaya tuwing may occasional activities na lang kami magkikita. Napaka-sweet ni Ethan, hatid sundo niya ako sa school. Buti hindi kami parehas ng oras sa klase pero iwan ko sa susunod na school year. Minsan ayain nila ako pumunta sa kanila. Doon na mag-dinner, hindi siya nagbago kahit sinabihan ko na siya na mag-focus muna tayo sa pag-aaral. Siya din naman hanggang sa nag-graduate kami ni Mia kaya may mga celebration kami pareho sa bahay with friends at mga kakilala. Kaya minabuti na lang namin na kakain muna kami sa labas pagkatapos ng graduation. Buti maaga natapos kasi nga sa gabi pa magsimula ang party. Hanggang sa nagpa-enroll na ako ng college. Si Mia din. Kasi ngayong college, iba na ang kurso namin. Iba-iba na ang oras ng pasok. Hanggang sa sinagot ko na si Ethan. Mas lalo siyang close sa family ko. Minsan, samahan niya akong mag-study dito sa bahay. May kwarto na din siya sa amin kung gabi na ayaw na kasi pauwiin ng daddy ko. At syempre, overprotective ang parents ko. Pinakabitan na nila ng CCTV ang study room ko. Mabait at marespeto din si Ethan kaya kahit walang CCTV, hindi siya gumagawa ng mga bagay na sisira sa tiwala ng parents ko. Kung nandun siya sa amin, may roles ang parents ko. Tinatupad niya naman at naintindihan niya yan. Gusto rin namin makapagtapos sa pag-aaral, hindi rin madali kasi ang hirap talaga mag-college. Buti na lang nandyan si Ethan. Tinulungan niya ako sa mga mahirap na bagay para sa school. Hanggang payagan na kami ng parents namin na gumala minsan sa labas na kami lang dalawa. Doon ko siya nakilala ng husto. Hindi ko na rin nakausap si Mia, busy din siya. One time, tumawag siya, nag-ayang mag-mall, wala din akong ginawa noon, kaya pumayag ako. Nagkwentuhan lang kami, meron na din siyang bagong jowa. Happy naman siya kasi nakilala na nila ang both parents. Mas mabuti nga yun. After ng graduation namin sa college, inaya ko si Mia na mag-outing para mag-banding naman kami. Kasama rin ang mga boyfriend namin. Nagkasundo rin sila agad. Maraming beses na hindi nakatugma ang oras namin kaya ngayon susulitin na namin 'tong magbakasyon na wala ng ibang iisipin. May plano rin siyang mangibang bansa. Nag-process na siya ng papers para makapagtrabaho siya dun. Susuportahan ko lang siya kung saan siya masaya. Pag-uwi ko sa amin galing sa bakasyon, ako na ang nag-manage sa business namin, kasama ang parents ko. Akala ko noon kung makatapos ka na sa pag-aaral, yun na yun. Hindi pala, buti na lang nandyan palagi ang parents ko. Si Mia, sobrang saya niya na maka-experience na siya mag-work ng ibang bansa. Hinatid ko na siya pag-alis niya, sobrang ma-miss ko ang best friend ko. After 3 years, nakabalik na ang best friend ko at mas gumanda pa siya lalo at dito na daw siya mag-start ng business kasi ang hirap daw malayo sa pamilya. At yung nandoon siya, nagkita pala sila ng ex-boyfriend niya na si Brent. Nalaman daw na nasa ibang bansa daw siya at sakto namang nandoon siya. Pumayag siyang makipagkita para may closure na silang dalawa at nagkasundo sila na maging magkaibigan. Ikakasal na rin sila Brent at fiancé nito. Invited din kami sa kasal. Magkasama kami ni Mia at mga jowa namin. Nagkakilala na ang lahat. Dumaan ang isang taon, nagpakasal na rin si Mia at ako ang bridesmaid. Dumaan ang ilang buwan, nalaman namin na
buntis na si Mia. Napakasaya namin. Nangungulit na rin ang parents ko kung kailan kami magpakasal ni Ethan para may grandchild na sila. Kaya nalungkot ako bigla at napatanong kung kailan ba or walang plano si Ethan na pakasalan ako. Ang daming tanong ang nasa isip ko. Alam ko naman na busy lang talaga kami lately at napansin ko na wala na kaming oras sa isa't isa. At hindi ko na rin alam ang nararamdaman ko para kay Ethan. Kinausap ko si Mia tungkol sa problema ko at sabi niya, pag-usapan niyo yung dalawa best. Baka sobrang busy mo na rin at hindi mo na siya napansin. Kaya tinawagan ko si Ethan kung pwede ba kaming magkausap. Pumayag naman siya. Pinuntahan ko na lang siya sa office niya. Sakto, nandoon lang siya. Nagugulat kasi first time kong pumunta sa office niya at dinalhan ko na din siya ng makakain upang doon na kami mag-dinner. May maliliit din siyang kwarto doon. Siya matutulog minsan, pupunta ako doon minsan kapag kasama siya. May sasabihin din pala siya nung panahong yun. Kaya kinabahan ako at ayun na nga, may plano pala siyang mag-leave sa trabaho at pupunta siya sa ibang bansa. Magpapahinga muna siya saglit. Tinanong ko siya kung sinong mga kasama niyang pumunta doon. Bakit ngayon lang siya nagsabi? Ang sabi niya na gusto ko lang munang magpahinga, 1 month lang naman at nakabili na din ako ng ticket. Dalawa pala kami doon para may kasama ako, wag kang mag-alala, tatawagan naman kita babe. Sabay smile. So hindi ako kasama. Ganun ba? Sabi ko, galit na ako nun. Akala ko pa sasabi niyang dalawa kami yun. Hindi pala. Saglit lang yon, sabi niya. Sino ba yan? Kilala ko ba? Kakilala ko lang, gusto ko kasing pag-usapan namin kung pwede ba siyang mag-invest sa company ko. Gusto kong mas lalo pa tong lumago para sa future. Mag-leave na din ako para makita ko rin kung sino yan. Babe naman, ikaw bahala. Kaya nag-leave ako ng 1 linggo. Nagtataka ako pagtingin ko sa bag or kahit saan hindi ko magawang makita ang passport ko. Nagtanong na ako kay mom and dad. Hindi din nila alam. Kaya tinanong ko din si Ethan baka nasa kanya lang pero wala. Hindi ko na alam ang gagawin. Last night na lang before flight ni Ethan at wala na akong nagawa kundi hindi na ako makapunta. Sa sobrang galit ko na hindi nakita ang passport ko at hindi na ako matuloy sa pag-book ng flight. Umiiyak talaga ako. Tumawag si Ethan. Babe, nakabook ka na ba ng flight? Katulad sa akin na oras. Puntahan na kita. Hindi ko makita ang passport ko, babe. Paano to? Hintayin mo na lang ako, babe. Saglit lang to. Magkikita din tayo agad. 'Di ba? Nag-leave ka din. Pwede mo ba ako ihatid sa airport? Sabi niya. Kaya hinatid ko siya kasama ang parents ko. Ihatid daw namin si Ethan kaya pagdating namin sa kanila ready na ang malita niya. Kaya buong biyahe nalungkot talaga ako. Bakit pa ba nawala? Sabi ko. Saan mo kasi nalalagay? Ikaw lang naman nagdala sa mga gamit mo, sabi ni mami. Kaya nga, 1 month ka lang naman mawala, di ba Ethan? Sabi ni dad. Opo, wag ka nang malungkot. Pagdating namin sa airport, nagtataka ako bakit 2 malita ang dala niya. Para namang magbakasyon ng 1 taon, tumawa lang sila at inabot ni Ethan ang ticket at passport. Kanino to? Tingnan mo, sabi ni Ethan. Nagulat ako pagtingin ko, totoo ba to, babe? Oo naman, sino pa ba ang kasama ko doon? Kundi ikaw lang, babe. Bakit nasa iyo ang passport ko? Ako talaga ang kumuha niyan sa bag mo. Sinabihan kami ni Ethan sa plano niya, sabi ni ma'am. Kaya pumasok na kami. Sobrang saya ko. Akala ko iba ang kikitain dun o pasamahin. Salamat babe, akala ko hindi na ako makasama sa'yo. Gusto ko may time tayo sa isa't isa. Puro lang tayo trabaho. Kahit magkasama tayo, business lang ang madalas nating pag-usapan. Kaya nag-decide ako na magpahinga muna sa work at nagtanong ako sa parent mo kung pwede kunin ang passport mo na hindi mo alam. At ito, magkasama na tayo na wala na munang iisipin iba. Salamat babe, sinulit na namin ang bakasyon naming magkasama. Sa panahong yun, pumunta kami sa mga lugar na magaganda. At bumalik na rin ang pagmamahal ko sa kanya na unti-unting nawawala. At gano'n din pala ang naramdaman niya sa akin. Kaya gumawa siya ng mga paraan para hindi ito masisira. Nagpatawaran din kami at pinili ang isa't isa. At yun ding panahon na yun, nagtanong siya sa akin kung pwede
na daw kaming magpakasal at siyempre, yes ang sagot ko. Simula noon palagi na kaming maglaan ng oras na kaming dalawa lang. Lumipas ang mga taon, sa wakas nagpapakasal na kami ni Ethan. Siyempre nandoon ang best friend ko at pamilya niya. Ang best friend kong walang sawang sumusuporta sa akin at hindi nagbabago. Maganda pa rin kahit may mga anak na siya. Minsan mapag-usapan namin kung anong mga nangyari noon. Tatawanan lang namin. Hindi man kami perpektong kaibigan, basta nagsusuportahan pa rin sa huli. Kami ding mag-asawa ang ninang at ninong sa panganay nila. Kaya minsan hiramin namin, dalhin namin mamasyal. Maliliit pa kasi ang bunso niya at alam namin na maging matalik ding mga kaibigan ang mga anak namin. Isang araw, biglang nahihilo ako. Nasa office ako noon at delayed na din ako. Kaya bumili ako ng PT at doon ko nalaman buntis na pala ako. Pumunta ako sa doktor para ma-sure kung totoo ba. At yes, napaiyak ako sa saya. Nagpasalamat ako sa Panginoon at last binigay niya na ang matagal na naming hinintay. Pero gusto ko na ito ang ireregalo ko sa birthday ni Ethan, 3 months from now. Salamat at hindi siya nagtaka. Minsan tanungin niya ako kung saan ako nagpunta sa mga panahon na nagpunta ako sa doktor ko. Sinabi ko lang na may gamitin ako sa labas. Mainitin na rin ang ulo ko kaya madalas na kami magtalo. Buti na lang hindi na niya ako papatulan. Sweet pa rin yan. Aawayin ko pa yan ng malala at palagi na yan manunuyo. Ako naman ang mali. Ito na siguro ang tinatawag nilang paglilihi. Hanggang sa araw ng birthday niya, hindi ako bumati at nagpunta ako sa doktor ko. Buti na lang hindi ako masilang magbuntis kaya hindi halata ni Ethan. Nag-leave siya sa araw na yun para makasama ako sa birthday niya. Pagdating ko galing hospital, dumiretso ako sa kwarto namin. Nasa sala siya noon at hindi ko pa rin pinansin. Pinuntahan niya ako, sabi, "Babe, nakalimutan mo ata na birthday ko ngayon. Ano bang kasalanan ko?" Wala. Happy birthday at niyakap ko siya at nag-sorry. At binigay ko ang regalo ko sa kanya na nasa envelope. Binuksan niya at hindi siya makapaniwala. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman niya din daw. Sinabi daw niya sa friend niya at sinagot siya na baka buntis na ang asawa mo. Pagpasensyahan mo na, ganyan talaga pag maglilihi ang mga babae. Congrats sa inyo.